Hello, good morning. It's almost 2 p.m. Yan. At naglalakad po ako dito sa may palayan, sa may daanan. Makulimlim naman, kaya nag-enjoy lang ako. Yan. So, yan po yung Tarondo, no? Tuwid na daan, ika nga. Yan. So, itong palay na ito, sa tanti ako, matagal na yung 2 weeks bago maani. Kasi alam mo, maaraw. Sobrang maaraw ang panahon ngayon, kaya mabilis siyang nahinog. Although may tubig naman. May tubig, oh. Mahalumigmig pa. Kasi pinapa-under nila ang irrigation. Ayan, oh, may tubig, oh. Ayan. So may irrigation pa ito sa may taas. Yun, galing sa bundok. Sa Kabudlan. Nung araw, kawawa kami kasi sahod ulan lang. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa tulong ng gobyerno, karoon ng tinatawag na irrigation. I remember ang irrigation 1970 or 1980. Yan po yung irrigation. San Pascual, Ubay, Bohol. Marami nang nakinabang dito sa irrigation. Ayun, no? Yan po yung tubig. Pero kahit na maraming tubig, hindi mapigilan ang kanyang paghinog kasi panahon na talaga siyang mahinog. As you can see, talagtagin lang siya. Sabi nga sa mga salitang Tagalog, talagtagin lang. Mas maganda yung talagtagin lang, hindi masyadong mataba. Kasi pag sobra sa taba or sobra sa pataba, lumalagapak. Experience ko na po yan eh. Yan, lumalagapak po. Meaning, kumbaga sa tao, sobrang taba, high blood, nagkakasakit. Ganon din yung palay. Lumalagapak po siya pag sobrang taba. Kaya dapat, ang style, talagtagin lang po. Yan. So, hindi po ako expert ha. May experience lang ako sa pagpapalay. Okay? Yan po. At saka at the same time nga, as you have already known, may background po tayo sa agriculture. Bukod doon, talagang mahal natin ang lupa na binigay ng Diyos sa atin. Pinagyaman, pinagtibay, iniingatan. Hindi nahihirapan kasi mahal eh. Pag mahal, hindi po nahihirapan ng tao. Yan. So, pakanan na ako dito. Yan, no? Yan. Yun. So, yung ibang taron doon hindi nalinis. Taron doon ba? Pilapil. Pero yung iba nalinis. Ito. Nalinis ito. Ito hindi. Medyo kinapos na siguro ng budget. Hanggang dito may tubig oh. Kahit na mataas na siya. Upper part na po ito eh. Pero abot pa rin siya ng tubig kasi yung kanal pag ganun siya. Paikot. Ito pinakaibabaw, wala na talagang tubig. Yan. Walang tubig. Kaya medyo payatot oh. Pero talagtagin lang po yan. Marami pa rin maaani yan kasi lintog po ang palay ng talagtagin. Kaysa doon sa lumalagapak. Yan. Yung akala mo matabang mataba. Yung pala, dumapa, lumagapak. Puro ipa. Yan. Ito, talagtagin ito. Marami itong ani. Yan, may tao doon. No?
Parang nangunguha siya ng kumpay. Nangungumpay siya sa kanyang kalabaw. Nakita ko siya, galing siya dito eh. Tamang-tama, kuan. Makulimlim. Yan po. Makulimlim lang siya. Hindi po talaga maaraw. Kaya nga ako sinasamantala akong tumawid eh. Ika nga. Kasi hindi masyadong maaraw. Inayos ko muna yung mga kambing. Tinanggal ko doon sa mainit na sugahan. Nilagay ko doon sa sagingan. Para hindi sila mainitan. Hanggang bukas na yon. Tapos binawasan ko po yung tali. Parang hindi sila magkasalabit-salabit. Pag sumalabit man sila, sa saging sila sasalabit. Yung mga malilit na shoots ng saging, kakainin nila. Okay lang sa akin yon. Yung medyo masira ng konti yung saging. Kasi sinasadya ko yun, parang naturally magbabawas ng shoots. Kasi sabi ko nga, pag nasusubrahan din naman ng mga saha, lumalagapak din po yung saging. Kaya hindi nagbubunga ng mga malulusog. Hindi nagbubunga ng mga magagandang bunga. Bakit? Nasubrahan sa kadami ng mga saging. Nasubrahan ng kadami ng mga shoots. Kaya okay lang na mababawasan sila ng kambing. Imbis na tagain ko, imbis na bawasan ko sa pamamagitan ng pagtabas, pinapakain ko na lang sa mga kambing. Hindi naman mauubos yun eh. So, ang kambing ko, bihira lang uminom ng tubig. Bakit? Pero pinapainom ko araw-araw. Nilagyan ko ng asin. Bihira lang kasi meron nga silang ample supply ng saging. Yan ang kagandahan sa regenerative farming. Hindi ka mag-aalala na nakain yung ibang halaman mo. Doon sa commercial farming, makain lang ng konti, iyak ka na eh. Nagwawala ka na eh. Gagalit ka na eh. Gagalit ka sa kambing mo. Gagalit ka sa kapitbahay mo. Ganun lang. Yung kambing nila, pumunta dyan sa lugar mo. Kalabaw. Ako ilang beses na eh. Pero hindi po ako nagagalit kasi yan po ang regenerative farming. Bumabalik at bumabalik yung mga halaman. Nagre-regenerate po sila. At yung mga malalaki talagang mamumunga ng mamumunga. Kaya, no sweat kung mayroong problema ng konti sa mga kambing, yung isang saging ko nga, pinuntahan ko, tinumba ng kalabaw. Hindi ko tinanong kung sinong may-ari eh, kasi naintindihan ko yung tinatawag na regenerative farming. Opo. So, depende naman yun sa pananaw mo. Pero para sa akin, okay lang yung ganyan. Total, nakakabawi ka naman sa ibang tanim. Yung kanina, yung mga iba kong halaman, kinain ng sarili kong kambing. Di ba? Okay lang. Kasi meron pa namang halaman doon sa kabila. Okay, nandito na tayo. Tumagpos na tayo, ayun yung kabudlan. No? Tumagpos na tayo dito sa palayan. Nakalagpas na tayo. Ayan, maalwan na lakarin. Pero, itong daanan natin, masukal. Kasi hindi talaga nililinis to eh. Hindi minamawer. So usually, ang dumadaan dito, ako lang, bihira lang dumaan ng iba. Kasi, most of the people nowadays, gumagamit na sila ng motor doon sa kabilang daan. Yung parang pinaka-highway namin. Di ako, kahit marunong ako magmotor o magbisikleta, hindi po ako bumibili ng motor kasi gusto ko permaculture farming, regenerative farming. Lahat ay natural. We can afford to obtain motorcycle. Pero, sinasadya ko po yun, parang matipid,
walang gastos, at the same time natural. 1 kilometro lang naman, balikan 2 kilometro. It is just ample for my physical exercise and my mental aptitude. Kailangan din natin sa ating katawan yan. Habang mag-exercise tayo physically, na-exercise din po yung ating yung ating kaisipan. Kamo, marami kang naiisip na maganda habang ikay naglalakad. To be honest with you, kasi mga content creator naman tayo, nakakalikha tayo ng content. Di ba? Just as easy as that, naturally. Most of the time, ang aking content po ay natural. Organic po ang aking content. Hindi po ako gumagamit ng mga special effects. Kasi nga, may side effects po yun. O diba yung iba? Maganda. Milyon ng views. Pero pagdating doon sa monetization, nare-reject. Bakit? Hindi original eh. O baka mayroong mga nakikinig sa akin. Makaka-relate po kayo. Maganda. Talagang nag-milyon ng views. Pero pagdating sa monetization, nare-recall or nare-reject. Bakit? Napag-alaman ng YouTube o whatever system that we have, platform that we have, na hindi niya original. Kinuha lang. Actually, madali lang eh. Ipindot ka lang doon sa incognito. Marunong na ako ng konti eh. Ang tawag sa akin ay mga baguhan na mga content creator. Hindi masyadong magaling sa computer. Pero nakaka-adapt. So, as far as I am concerned, it is always good to have an organic creation or building. Building ang tawag ko dyan eh. Ano ka eh, yung content builder ka. Kasi ang creation sa totoo lang, hindi ko naman kayo kinukoreksyonan. Ang creation po, it pertains to the Lord only. Creation. Yan po ang tamang grammar po. So tayo po ay mga builder lang. Hindi po tayo creator. Anyway, we can say it co-creator. Kasi yung mga tao, anak ng Diyos yan eh. So, halos parehas na kayo ng image. But if we're going to correct ourselves, if you're going to reconcile, builder lang po tayo, content builder. Hindi po tayo creator. Okay, so co-creator lang tayo ng YouTube, ng TikTok, o kung anong platform na mayroon ka. Yan po. Actually, maraming mga grammar na hindi ko naman sinasabing i-correct ko. Kundi napapansin ko lang. At minsan, bibigyan ko ng time yan sa YouTube. Kasi maganda sa YouTube kasi mahaba ang oras. Okay? Mabait po ang YouTube eh. Bakit ko sinasabing mabait? Kasi mayroon silang puso doon sa mga co-creator, co-builder. Hindi sila masyadong stricto. Okay, yung monetization din nila, madali lang din. Di ba? Hindi katulad sa iba, nadidinig natin, hindi ko napabanggitin. Umiiyak yung ibang mga distributor. Umiiyak yung mga marketing agents. Hindi nabibigay ng tamang komisyon o dili kaya nananakawan ng mga komisyon. Ang YouTube, so far, hindi ko naman tinataas. Kundi ang lagi nating tinataas, kundi ang Diyos lang eh. So, ibig kong sabihin mga kapatid, we have the right to select. Actually, kompleto man ako ng platform. Pero, siyempre, mayroon kang paborito. Yan. Isang araw, gagawin ko yan sa YouTube. Yung tinatawag na tamang grammar. Correct grammar. Parang matuto tayo kasi
Minsan, salita tayo ng salita, international pa naman itong ating business. Mali-mali yung ating mga ginagawa. O di ba? Pagagalitan ako ng Diyos pag hindi ko i-correct. Kasi ako po yung nakakaalam, ang inyong lingkod. By the way, isa po akong writer, isang composer, isang agriculturist, isang speaker, isang manager, ngayon YouTuber, isang evangelist. Nag-aaral din po ako ng mga salita ng Diyos. Bible scholar po ako ng banggitin ko na. Bible scholar po ako ng Herbert Armstrong. Ambassador College. Yun po. Sinong nakakaalam dyan. It is, hindi po ito Sabadista. Ito po Sabbath day keeper. So, hindi po ako Sabbath day keeper. Sa linggo din ako nagsasamba. Sa po akong born again, evangelism. Pero humahanga din po ako sa kanilang mga turo. Especially this Herbert Armstrong. The 7 Laws of Success. Bata pa ako, nabasa ko na yan. 12 years old lang ako. Nabasa ko na yan. That's why, naging scholar po ako, ng Ambassador College through online. Through, may mga online sila ngayon. Nung araw, correspondence yan. Correspondence nung araw. Yan ang uso nung araw. So, I hope I have said so much. I have shared so much. I hope salamat sa oras, salamat sa panahon na ibinigay nyo sa akin. Lagpas na po sa oras. Pero okay lang kay YouTube yan eh. Okay? Thank you so much and God bless us more. To God be the glory always.